Magandang araw muli sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, tayong pong magkakasama-samang muli. Pero ating tutunghayan yung nandyan sa inyong screen, yung salitang temptation. Ano nga bang nagagawa ng salitang temptation sa ating lahat? Sa panahon ngayon na kinakaharap natin, marami sa atin ang natutukso sapagkat tayo po'y naka-lockdown. Tayo po'y naka-confine sa ating mga tahanan. Marami sa atin ang natutokso na lumabas upang sa ganun maaring yung iba makapumasyal. Yung iba magawa yung mga bagay na dati nilang ginagawa. Maraming mga tao sa atin ang minsan natutokso rin na gumawa ng ibang mga bagay na hindi karapat-dapat lalo na sapagkat ilang linggo na walang trabaho ang karamihan sa atin. Marami sa atin ang ikahos sa buhay, marami ang nagkukulang, kung kaya ang iba nakakapag-isip na ng masama, nakakagawa ng mali. Mga bagay na tumutokso sa atin. Kung ating pag-aaralan, ang sabi sa Wikipedia, ang sabi, temptation is a desire to engage in short-term urges for enjoyment. Ito po ay isang pagnanais natin na kung saan nais nating makuha isang bagay upang tayo'y uh, magkaroon ng kaligayahan. Na kapag nakuha natin na yung tukso na yan, kapag nagawa natin yung bagay na yon, nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan, kumbaga satisfaction. Pero sabi riyan, short term lamang po yan. That threatens long term goals. Ibig sabihin, yung mga pang matagalan na mga layunin natin sa buhay, maaari niyang sirain sapagkat ito po'y panandalian lamang. Kung atin naman pag-uusapan yung patungkol sa biblical sense, sapagkat tayo po'y nag-aaral ng Biblia sa hapong ito, kaya po tignan natin. Sabi sa pag-aaral, temptation in a biblical sense is a situation in which one experiences a challenge to choose between fidelity and infidelity to one's obligations toward God. Meron po tayong obligasyon sa Diyos. Ang ating obligasyon sa Diyos ay ang paglingkuran siya, sundin ang kanyang kagustuhan, at gawin lamang yung kanyang mga pinag-uutos dito sa banal na kasulatan. Diba? Sabi nga dun sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. And this is the whole duty of man. Yun po yung ating pong katungkulan. Ang ating katakutan ng Diyos at pag-ingatan ng lahat ng kanyang kautusan. Kaya lang sa pagitan nun, sa patuloy na paggawa natin ng kagustuhan ng Diyos, sa patuloy na pagnanais natin na matakot at ibigay natin yung ating katampatang pagsamba sa Diyos, may mga tukso sa pagitan. Mga tukso na kung saan pinamimili tayo ng sitwasyon. Kung tayo pa'y mananatiling tapat o tayo tatalikod sa Diyos. So, yun po yung ating tutunghayan sapagkat maraming nagsasabi na ang tukso mahirap daw. Pa, totoo po yun. Mahirap na harapin ang tukso. Kaya lang may mga nagsasabi na may mga pagkakataon din daw na tayo tinutukso ng Diyos ay hindi po totoo yun. Ayon sa pag-aaral o ayon sa Biblia, temptation, ito po yung basic facts about temptation. Una, sabi niya, God does not tempt man. Diba? Kapag sabi diyan sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 13, buksan po natin sa wikang Tagalog. Nakalagay po diyan sa screen ninyo, wikang English. Nakalagay din po mga versikulo diyan. Pero sa wikang Tagalog, 1:13, sabi niya Santiago, huwag sabihin ng sino man pagka siya'y tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man. Mga kaibigan. Mga kaibigan, mga kapatid, kapag tayo po'y humaharap sa tukso, huwag po nating sabihin Diyos ang tumutokso sa atin. Hindi po kailanman gagawin ng Diyos na tayo po'y tuksohin sapagkat ayaw ng Diyos na tayo'y mapahamak, sapagkat ayaw ng Diyos na tayo mapunta sa impyerno,
sapagkat ayaw ng Diyos na tayo'y magdusa ng habang buhay, kung kaya hindi po niya tayo tutuksoin. Maaring hinahayaan niya na tayo matukso. Hinahayaan niya na tayo'y, ibig ko sabihin, hinahayaan niya na tayo humarap sa tukso. Hinahayaan niya na tayo masubukan. Pero kailanman hindi po gagawin ng Diyos na tuksuhin tayo. Sapagkat ayon sa kasulatan sa 2 Pedro Kapitulo 2, versikulo 9, ang Diyos pa nga ang tumutulong sa atin. Tumutulong sa atin sa tukso upang mapaglabanan natin ang tuksong yan. Then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations. Alam po ng Diyos yan, ano po? Ang ginagawa ng Diyos sa mga banal, tinutulungan niya mga banal upang sa ganon, yung mga banal na kanyang mga anak, na sumunod sa kanyang mga kagustuhan, makahulagpos sa tuksong yan. Makaiwas sa tukso. Yan po ang gawain ng Diyos. Hindi po siyang manunukso sa atin. Siya po ang tutulong sa atin upang tayo makahulagpos sa tukso. Siya po ang tutulong sa atin upang wag tayong mahulog sa tukso. Ano pa po? Doon sa unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13, sabi niya rito, buksan po natin, wikang Tagalog. Sa English po, nandyan po sa inyong screen, 1:13, sabi niya rito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat-tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Sabi niya rito, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. So nakikita natin, sabi rito sa ating binasa, hindi hahayaan ng Diyos na tayo matukso ng higit sa ating makakaya, at ang kanyang gagawin, tutulungan niya tayo upang matiis po natin ang tuksong yan, upang wag tayong mahulog, upang wag tayong magkasala. Yan po ang gawain ng Diyos. Ano po? Kaya po wag po nating iisipin na kapag tayo umaharap sa isang sitwasyon na kung saan tinutukso tayo, wag nating isipin na Diyos ang tumutukso sa atin. Hindi po. Ang Diyos po ang ating katulong. Siya ang magliligtas sa atin. Siya ang tutulong sa atin upang tayo magkaroon ng pagtitiis at upang wag tayong matukso. Ganon din sabi doon sa Hebrews, sa libro ng Hebrew, Kapitulo 2, versikulo 18. Sabi niya rito, ito po napakaganda po, no? Pag binabasa ko, sabi niya, palibasa'y nagbata siya sa pagkatukso. Siya'y makasasaklolos sa mga tinutukso. Ano po? Na-experience niya. Diba? Naranasan niya kung paano tuksuhin, naranasan niya kung paano pahirapan, naranasan niya kung paano magsakripisyo, lahat ng paghihirap kanyang pinagdaanan. Naalala natin kung paano siyang pinarusahan, kung paano siyang pinagpapalo sa likod, kung paano siyang inalipusta ng mga tao, kung paano hindi siya pinaniwalaan. And makikita rin natin doon sa Mateo Kapitulo 4 kung paano siyang tinukso ni Satanas ng 4 na beses at ng 3 beses, ano po, na doon sinubukan lahat ni Satanas ng kanyang makakaya upang tuksoin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero makikita rin natin hindi nagtagumpay si Satanas. Hindi kailanman natukso ang ating Panginoong Jesus. Nanatili siyang tapat. Nanatili siyang tapat sa paglilingkod sa ating Diyos na nasa langit. Kung kaya dahil first hand, naranasan niya kung paanong tuksuhin, first hand, nalaman niya kung paano pagtagumpayan ng tukso, kung kaya, magagawa niyang tulungan din tayo upang tayo'y hindi mahulog sa tukso. Ano po? Yan po yung isa yan po yung napakahalagang bagay na dapat nating maunawaan. Hindi po tayo tutuksuhin kailanman ng ating Diyos. Bagkus ang ating Diyos ang siyang tutulong sa atin, ang ating Diyos ang siyang gagabay sa atin upang wag tayong matukso. Pangalawa, sabi natin, sino nga pa talagang tumutukso sa atin? Wala pong ibang tumutukso sa atin, ano po kung hindi si Satanas. Diyan po sa libro ng Lucas, Kapitulo 22, versikulo 31 hanggang 32. Alam po natin na ang kalaban ng ating Diyos ay walang iba kundi si Satanas. Kaya po ang nais ni Satanas, yung mga pag-aari ng Diyos, matukso upang sa ganun mahulog sa pagkakasala at maging kasama po ni Satanas. Dito po sa mga talata, sinabi rito ni Jesus kay Simon,
Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat, sabi ni Jesus, ikaw ay ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. So dyan makikita po natin si Satanas ang humingi kay Simon upang sa ganoon masubukan ni Satanas itong si Simon. Makita niya kung gaano nga ba katatag, kung gaano nga ba kahigpit ang kapit ni Simon sa ating Panginoon. At makikita natin, ipinahintulutan ng Diyos, pinahintulutan ni Kristo na itong ang si Simon ay matukso. Bakit? Sapagkat ako'y naniniwala na mayroong tiwala itong ating Panginoong Kristo sa kanyang mga anak. Meron siyang tiwala sa kanyang mga kasama, lalo na dito kay Simon. Ano po? So kaya nga sabi niya, ipinanalangin niya na si Simon ay huwag magkulang sa kanyang pananampalataya. And sabi niya, at ikaw, kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Doon sa pagpayag ng Panginoon na si Simon ay tuksuin ni Satanas, andun yung pag-asa na alam ng Diyos, alam ni Jesus na makababalik itong si Simon at sa kanyang pagbabalik, kapag napagtagumpayan niya yung tukso, sa kanyang pagbabalik, mapagtitibay din ni Simon yung kanyang mga kapatid. Pero wag nating kalimutan, sabi niya, bagamat ipinahintulot ni Jesus na tuksuin ni Satanas itong si Simon, sabi rito, ipinamanhik ni Jesus. Si Jesus ay ipinanalangin niya si Simon. Ganun po ang gawain ng Diyos, ganun po ang gawain ni Jesus. Hindi po nila hinahayaan na tayo hindi po silang tumutukso sa atin. Maaring hinahayaan nila na tayo humarap sa pagsubok, na tayo matukso. Pero gumagawa sila ng paraan upang tayo wag mahulog sa tukso. Doon sa unang Korinto, Kapitulo 7, versikulo 5, sabi niya, lest Satan tempt you. Do not deprive one another except with consent for a time, that you may give yourselves to fasting and prayer, and come together again so that Satan does not tempt you because of your lack of self-control. Dito naman sinasabi ni Pablo yung tungkol sa pangangailangan ng mag-asawa, na kung kayo mag-asawa, meron kayong obligasyon sa bawat isa, pero kung meron kayong usapan, tignan yung mabuti upang sa ganun, huwag mamagitan si Satanas. Huwag magpunta si Satanas sa inyong pagitan. Dahil sapagkat ang tutukso sa mag-asawa ay walang iba kundi si Satanas. Bakit po may mag-asawa na hindi nagkakasundo? Merong mag-asawa na nagkakahiwalay. Merong lalaki na naghahanap pa ng ibang babae outside of marriage. Meron din babae na naghahanap ng ibang lalaki outside of marriage. Hindi po si Kristo, hindi po ang Diyos ang tumukso sa kanila. Ano po? Ang tumukso sa kanila, wala pong iba kundi wala pong iba kundi si Satanas. Hindi po ang ating Diyos ang tumutukso. Kaya nga sabi riyan, no, do not deprive one another except with consent for a time. Kung ano yung nararapat na ibigay natin sa ating mga asawa, ibigay natin. Pagkaloob natin sa kanila, obligasyon po natin yun. Sapagkat kapag tayo po'y nagkukulang, pupunta po sa gitna si Satanas at tayo po'y tutuksuin. Ganon din po nangyari sa Mateo Kapitulo 4, versikulo 3. Sabi roon, dumating yung tukso, dumating yung tagapagtukso. 4:3, sabi niya rito, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya. Sino po yung manunukso na dumating dyan? Ano po? Ito po yung magkatapos na mag-ayuno ni Jesucristo ng 40 araw, dumating yung manunukso. Dumating si Satanas. Ano po ang layunin ni Satanas kung bakit sa dumating dyan? Ang layunin ni Satanas ay para tuksuhin ang ating Panginoong si Jesus, upang sa ganun pahinain yung pananampalataya ng ating Panginoong si Jesus. Tingnan po natin ano po. Sabi niya rito, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na mga batong ito ay maging mga tinapay. Ano sabi niya sa ating Panginoon? Di ba ikaw ay anak ng Diyos? Kung totoo nga na ikaw ay anak ng Diyos, ito o bato. Ilang araw ka na bang di kumakain? Maaari mo namang gawing tinapay ito. Pag ito'y nagawa mong tinapay, mapapatunayan mo sa akin na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Panunukso po ni Satanas yan sa ating Panginoon. Pero tignan niyo po yung lakas ng ating Panginoon.
Bagamat gutom siya, ilang araw siyang hindi kumain, sabi niya, datapwat siya ay sumagot at sinabi na susulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ano po ang ginamit ni Jesus? Gumamit siya ng talata. Diba? Sabi niya, nasusulat. Ayon sa kasulatan. Sabi sa English, it is written. Hindi lamang sa pagkain ng tinapay, hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ganon din po tayo sa panahon natin. Ano po? Tayo po'y humaharap sa mga pagsubok. Marami sa atin ang nagugutom. Marami sa atin ang hikahos, ang nagkukulang. Pero wag po nating kalimutan na hindi lamang po tayo sa tinapay na bubuhay. Ano po? Meron pong mas higit na dapat nating pagtuunan ng pansin. Yun po yung spiritual na pangangailangan natin. Pakainin po natin yung spiritual na pangangailangan natin. Ano pong ipapakain natin? Ang sabi riyan, kinakailangan natin ng bawat salita ng ating Diyos, sapagkat ang salitang yun ng ating Diyos ang siyang magpapatibay sa atin upang huwag tayong mahulog, huwag tayong matukso, tayo manatiling matatag at makauwi po tayo sa langit. Ano po? Tumigil po ba si Satanas nung nakita niya na hindi niya kaya si Jesus doon sa una? Hindi po, hindi siya tumigil. Dito po sa versikulo 6, at sa kanya sinabi, sa dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. So makikita natin, kung tunay na anak ka ng Diyos, hindi ka pababayaan. Kapag ikaw ay tumalon, di ka hayaan na ikaw mapahamak, magpapadala siya ng mga anghel. Sige nga, pakita mo sa akin na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. Ano pong ulit sabi ng ating Panginoon? Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Diba? Sabi niya, thou shalt not tempt the Lord thy God. Again, makikita natin, gumamit ang ating Panginoong Jesucristo ng mga talata. Sinabi niya, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Nananatili siyang matatag. Gamit ang alin? Gamit ang mga salita ng ating Diyos. Gamit ang mga talata, gamit ang mga kasulatan. Doon po siya humahawak upang sa gano'n huwag siyang mahulog sa pagkakatukso. Again, makikita rin natin doon sa versikulo 9, sinabi sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatirapat, sasambahin mo ko. Ano yung mga bagay na yon? Verse 8, muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamalas sa kanyang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian. Ipinakita sa kanya kayamanan, yayaman ka, sisikat ka, makikilala ka ng lahat. Ang gagawin mo lamang, sabi niya, ikaw ay magpapatirapat, sasambahin mo ako. Maring kung tao lang sigurong kagaya natin, maari tayong matukso, pero tingnan po natin, nakakatukso nga talaga yun. Pero ano pong sinabi ng ating Panginoon? Sabi ng magkagay, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat. Uulitin ko po, ang sabi niya kay Satanas, humayo ka sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Again and again and again, nakita natin, ginamit ng ating Panginoong Jesucristo mga kasulatan na pamamagitan ng mga kasulatan, doon siya bumabalik-balik upang doon siya humugot ng lakas, upang wag siyang matukso. Ganon din po yung ating ginagawa ngayon, kaya po tayo nag-aaral, kaya po natin tinitignan ang ating Panginoong Yesus, sapagkat siya po ang tumutulong sa atin. Hindi ba natunghayan natin kanina doon sa Hebrews chapter 2. Balikan lang po natin, ano po, Hebrews chapter 2 verse 18. Sabi niya dito, 2:18 ng Hebrew, sabi niya, palibhasa ay nagbata siya sa pagkatukso, siya'y makasasaklolo sa mga tinutukso. Nakita mo natin, Mateo 4, pilit siyang tinutukso ni Satanas. Na-experience niya kung paano tuksuhin. At napagtagumpayan niya ang tuksong yan, kaya handa siya. Kaya niya na sumaklolo rin sa atin ng mga tinutukso. Ano po? Kaya kung tayo po'y nasa harap ng tukso,
tumawag po tayo sa ating Diyos. Alalahanin po natin yung kanyang ginawa. Alalahanin po natin kung paano niyang pinanghawakan yung mga salita. And wag po natin kakalimutan, ito pong si Satanas matalino. Ano po? Sabi, Satan uses the word to tempt us. Ganun din sa panahon natin. Ano po? Gumagamit si Satanas, ginagamit ni Satanas yung sanlibutan para tuksuin tayo. Sabi doon, 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Do not love the word or the things in the word. If anyone loves the word, the love of the Father is not in him. For all that is in the word, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the word. Yung pong tatlong yon ang ginagamit ni Satanas para putuksuin tayo. Ano po? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Kadalasan, ginagawa niya, dinadaan niya tayo sa mga pagkain. Kapag tayo, lalo na po sa sitwasyon natin ngayon, ano po, sa sitwasyon na wala tayong hanap buhay, nasa loob lang tayo ng mga tahanan natin, naghihintay lamang po tayo ng mga tulong na galing sa ating gobyerno. Kapag tayo po'y nagugutom, minsan natutukso tayo, nakakapag-isip na tayo ng ibang paraan upang sa ganun magkaroon tayo ng mga pagkain ilalagay natin sa harapan ng ating mga hapagkainan. Pero tandaan po natin, yung po'y gawain ni Satanas upang mawala yung focus natin sa Diyos. Sa halip na mag-focus tayo doon sa pagkain, sa material, sa ilalagay natin sa ating mga tiyan, ulitin nating balikan yung sabi ng ating Panginoon, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng ating Diyos. Ganon din po lust of the eyes. Nakikita natin yung iba, bakit yung iba maalwan yung kanilang mga buhay? Bakit yung iba parang hindi sila nahihirapan? Bakit yung mga iba meron silang ganito, meron silang ganyan? Kaya po minsan natutukso na rin po tayong gumawa ng mali. Di ba? Mag-isip ng ibang mga bagay upang sa ganun magkaroon tayo ng mas maraming mga salapi sa madaling pamamaraan. Hindi po ganun ang gawain po natin. Ano po? Huwag po nating tignan yung mga bagay sa paligid po natin. Huwag po nating hayaan na yung mga bagay na yan, yung kayamanan, yung karangyaan, ang siyang sisira sa ating pananampalataya at paglilingkod sa Diyos. Tignan niyo po si Jesus. Ipinakita rin ni Satanas yan, pero pinagtagumpayan ni Jesus yan. Ganon din po yung pride of life. Ginagamit din sa atin ni Satanas yan. Maaaring minsan sinasabi sa atin, di ba Kristiyano ka? Ay bakit ka nagsasakripisyo? Bakit ka nahihirapan kung tunay na Kristiyano? Nasaan ngayon yung Diyos na pinaglilingkuran ninyo? Bakit niya hinahayaan maghirap ka? Huwag po nating hayaan na yung pride of life na yon, na yung makantyawan tayo, na yung mapagsabihan tayo ng masakit. Huwag nating hayaan na yun ang maging mitya upang talikuran natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Hindi ba ganun din ginawa ni Satanas kay Jesus? Kung tunay na anak ka ng Diyos, tumalon ka. Hindi ka pababayaan ng iyong ama. Pero nagpatukso ba si Jesus? Hindi po. Sa halip bumalik si Jesus sa mga kasulatan, ganun din po ang gagawin natin. Sa bawat pagkakataon na nahaharap tayo sa tukso, paulit-ulit po tayong babalik sa kung anong itinuturo sa atin ng banal na kasulatan, sa kung anong itinuturong halimbawa sa atin ng ating Panginoong si Jesus, upang sa ganun wag magtagumpay si Satanas, upang sa ganun wag tayong matukso ni Satanas, upang sa ganun manatili tayo na tayo naglilingkod sa Diyos. Ano po? Yun po yung dalawang facts about temptation. Hindi po tayo hayaang hindi po tayo tinutukso ng ating Diyos. Sa halip ang tumutukso po sa atin ay si Satanas. At sa gitna o sa harap ng tukso, ito po ang lagi nating tatandaan. God enables us to be victorious. Hindi po hahayaan ng Diyos na tayo mapahamak. Sa 2 Pedro 2:9 sabi na, then the Lord knows how to deliver the godly out of temptations. Alam po ng Diyos kung anong dapat niyang gawin upang sa ganon tayo na kanyang mga anak, tayo ng mga banal na pinapaging banal niya, tayo mailigtas niya buhat sa tukso upang wag tayong mahulog sa pagkakasala at upang manatili tayo na naglilingkod lamang sa Kanya. Sa unang Korinto 10:13 rin sabi niya, God will not allow you to be tempted beyond what you are able. Totoo po yan. Maaring mayroon tayong nararanasan mga tukso.
Pero hindi po ipapahintulot ng Diyos na tuksuin tayo ng hindi natin kakayanin. Ano po? Ano nga po ulit sabi niya sa Tagalog? Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 13. Sabi niya rito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kung anumang tukso ang kinakaharap natin ngayon, tandaan po natin, kakayanin po natin yan. Sapagkat hindi po ipapahintulot ng Diyos na tayo tuksuhin ng higit sa ating makakaya. Sa katunayan na pag-aralan natin kanina, ang Diyos ang tutulong sa atin. Tutulong sa atin upang mapagtagumpayan natin ang tukso. Andiyan ang ating Panginoong Yesus na handang gumabay at sumaklolo sa atin sa oras na tayo natutokso. Maaari natin siyang balik-balikan. Tignan yung kanyang ginawang halimbawa kung paano niya napagtagumpayan nung siya'y tinutokso ni Satanas. Sabi rin dito, kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ng paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Gagawa po ng paraan ng Diyos upang makatakas tayo sa tukso. Gagawa siya ng paraan upang wag tayong mahulog sa tukso niya. Alam ko po, marami po sa atin na mga Kristiyano. Hindi lamang po sa atin na mga Kristiyano, marami sa mga kababayan po natin ang nakaharap sa napakaraming paghihirap sa mga panahon natin ngayon. And sa mga hirap na dinaranas natin, maaring yung ilan sa atin malapit-lapit na bumigay sa tukso. Huwag tayong bibigay sa tukso. Ano po? Tandaan po natin, sa mga oras na kinakalabit tayo ng tukso, si Satanas po yung kumakalabit sa atin upang bumitaw tayo sa pagkakapit natin sa Diyos at tayo mahulog sa impyerno. Kung ayaw po nating mapunta sa impyerno, maging matibay po tayo, paglabanan po natin yung tukso, patuloy tayong tumingin sa ating Panginoong si Jesucristo. Magandang araw po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na pagsasama po natin. Sana po meron po tayong natutunan kahit papano. And sa mga questions po ninyo, maaari po kayong mag-text sa 0917-307-6718. Ulitin po natin, 0917-307-6718. Magandang hapon po sa inyong lahat.